Kamusta na yung family ko ni Maria, yung magulang ko? Sa ngayon po, yung kapatid ko nasa hospital. Kasi hinanap daw po siya ni Cynthia, yung ina. At kasi nakalipat na po siya sa recovery room. So, nakakausap na siya ng ayos. Kanina nung nasa hospital, sinabi na nung kapatid ko, dun sa hipag ko, yung nangyari sa anak nila. So, ang sabi sa akin, alam na daw pala may alam na si Cynthia. Nung time na yung nung nasa ambulance siya, conscious pa siya nun. So, naririnig niya yung kapatid kong sumisigaw sa labas. Sisigaw yung pangalan ni Malia. Kaya, parang alam na niya. So, nung kanina, nung sinabi nung kapatid ko, ang gusto na lang malaman nung hipag ko is confirmation kung talagang wala na yung anak nila. Hindi ko lang alam kung ano yung naging reaction niya nung malaman. Pero ngayon, magkasama sila ngayon. So, hindi ko pa sure kung makakauwi na siya ngayon or bukas. Pero ginagawa na nilang paraan. Kasi gusto na niyang makita yung anak niya. Si Cynthia gusto mo makauwi. Pero okay na po siya. Okay na daw po. Nakakausap na, nakakain na. Sabay silang kumain ng kapatid ko. Lagi po hinahanap si Maria. Opo. Kasi alam niya po na magkasama sila eh. Kasi nung first day pa lang, sinabi na niya sa kapatid ko na, bakit wala siya dito sa ospital? So, ang sinabi na lang po namin na kasama siya nung kapatid ko. Pero hindi niya alam kung anong alagay ni Malia. So, parang nagsinungaling mo. Opo. Sabi na lang namin na kasama siya nung daddy niya. So, ang lagi niya sinasabi ko, pag yung kapatid ko dumadalaw sa kanya, ang sinasabi niya sa kapatid ko, huwag mong iwan si Malia. Hindi siya sanay nang wala tayo sa tabi niya. Either ikaw or ako. Hindi pwedeng wala tayo sa tabi. Paano tinanggap ni Cynthia? Hindi ko lang po sure kung ano yung naging reaction nila kasi hindi ko pa nakakausap talaga yung ate ko yung nagsasabi sa akin. Nandun po kasi yung ate ko. Kamusta si nanay mo sa Mamilita? Kamusta na po siya? Hindi pa rin po makalakad. Hindi pa rin po makatayo kasi bugbog po yung binti niya. Pero gustong-gusto na rin pong umuwi at makita si Malia. Ilan taon na po si nanay? 62. 62. Pero okay naman po siya nakakausap. Nakakausap naman po. Si Sophia po. Yung si Sofia po, ang ayaw umuwi. Parang may trauma kasi ang sabi niya ayaw na niyang pumunta ng airport. Ilan taon si Sophia? 7 po. Sophia. Sofia po. Sofia Isabel. Sofia Isabel. Isabel. Masong. Masongsong. Sige po, so posibleng bukas makauwi na dito si Cynthia. Siguro po. Pero ngayon, ang sabi, inaayos na yung sa certificate. Ewan ko lang kung ano po yung certificate para makalabas na ng hospital at para maka-attend. Siguro, magdidesisyon na rin po kung anong gagawin kay Malia. Kasi nung unang sabi po kasi nung kapatid ko, gusto niyang i-cremate. So sabi namin, wag muna. Ang pag-decide din natin ay yung ina. Kasi karapatan niya siya yung mag-decide. Kasi baka gusto niya pa talaga makita yung anak niya. Si Denmark ba ay balak pang bumalik sa Sa tingin ko, wala na. Yun din po yung concern namin na paano siya makaka-recover. O anong mayayari sa kanya after nito. Napakatid na daw po ninyo sa asawa niya. Cynthia, yung body niya. Paano po na sila? Ano po sir? Paano po niya sinabi yung balik niya? Ano po? Sinabi ko lang po na tinanong ko po siya kung ano mga nangyari, kung natatandaan niya. Nung natandaan niya po, nung nakwento niya sa akin, doon ko na po inunti-unti na sabihin na wala na kaming anak. Sabi ko sa kanya, Mami,
Wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Iniwan na tayo. Ayun po, sir. Umiyak na po siya. Doon na po siya, sumigaw, umiyak. Yun po, sir. Wala po siya nag-iwas. Yun po, sumigaw po siya, sumigaw, umiyak. Nagwawala, pero hindi po niya manong katawan niya, gusto niya magwala. Yun po, sir. Paano po niyo siya napakalaman? Yun po, sir. Paano po niyo siya napakalaman? Paano niyo po napakalaman? Niyakap po, sabi ko, dito lang ako, mami, huwag kang, hindi kita pabayaan, naragaan kita. Laksan mo ang lobo. Ginagano ko po siya. Kumusta po siya ngayon? Okay na po ba kalagayan? Medyo masakit pa po ang katawan pati yung opera. Masakit pa po. Ano po na gagawin sa kanya? Ito pong tiyan niya. Tapos, ito rin pong tuhod. Nakakalakad na po. Hindi po makalakad. Pero nailipat na po siya na regular. Opo, nasa recovery room na po siya. Wala na po sa ICU. May plano po ba siya pumunta dito? Medyo palalakasin pa po namin bago, punta dito. Kasi mahina pa po Yung po yung pamamahalo po sa inyo ni Maria sir, ano po ang feeling niya sa inyo? Ano? Ang bilin niya po sa akin, naahog na po ako umalis. Gusto na daw po ako magtrabaho. Tapos, hatid daw po niya ako sa school. Yun po kasi pangarap niya mahatid sa school Never niyo pa siya Hindi, never po. Kasi nung bata pa siya, nung umalis kayo, ilan taon po siya nung umalis kayo? 1 year and 8 months po. Tapos ngayon lang siya nakakita Kasi ngayon lang po ako bakasyon pa. Kaya para makasama siya. Na 3 weeks na po. Opo, 3 weeks lang. 21 days. Yung hinihingi pa kasi yung gusto ko pabili ang anak niya. Wala naman po. Hindi na po. Sabi niya, huwag na daw po ako umalis. Sir, paano lang kayo nagpaalaman nung linggo na yun? Yun po, sabi ko sa kanya, mahal na mahal ko siya. Yun po, mag-aaral siya mabuti. Sabi ko, nakakaibigan ko siya, kahit professional po yun. Matalino po siya Napakatalino po bata. Pinakap po siya, niyakap ko. Hindi na kayo inabol ka na. Humabol pa po siya Kaso, bawal na po pumasok doon sa After nung maghiwalay ni Maria Masanyo, ilang minutes lang bago pasok ka sa siguro mga 15 minutes. 15 minutes lang nangyari. Yung nanay po niyo, kumusta? Okay na po siya. Okay. Stable na po. Makakalabas na po. Pwede na rin po. Pwede na po sa lumabas. Baka po bukas or Sir, may panalaga kayo sa gobyerno po para hindi na maulit yung ganyan. Sinasabi yung sa NAIA, yung metal barrier daw po para makamti palagay na iba hindi maganda pagkakaayos. Sa ngayon po, hindi ko po napapanood yung video. Hindi ko po alam kung yung barrier na sinasabi niyo. Baka po Yung harang po na hindi ko po napapanood. Hindi po ako panood. Kasi talagang hindi ko kayang panoorin yung pangyayari. May plano na po po yung kailan na dito. Sa ngayon po, wala pa po. Pinatay pa po namin yung asawa ko. Bago maibigay po, kailangan kayo. Babalik ka pa ulit. Sa ngayon po, wala pa po akong plano kung anong decide ko. Talagang napakahirap po yung sitwasyon ko ngayon. What about the layout, sir? Kasi lahat ng mga sasakyan nakaharap sa entrance sa mga tao, do you also see the need na baka kailangan ayusin, i-rearrange yung layout na hindi sila nakaharap doon pag magbababa ng pasahero? Yeah, ito siguro lahat naman ito yung mga nangyari nga is pwede i-consider karoon ng brainstorming and then what's best. So there will be an adjustment pag makitang may kailangan, pero ito kasi is isolated case ito, but if there will be adjustment to be made, mas maganda po yun, sir. Pwede suggestion yun, sir. Yes. Sir, yung yung driver, sinusubukan din sana namin ma-interview, pero sir, ano sabi niya, sir? Ano explanation niya, hindi pa siya harap sa media? Well, according sa kanya is he's not willing to be interviewed. So, parang kahapon nga is katatapos po ng ng inquest proceeding, sabi niya is masakit yung ulo niya. Kaya ayaw po niya magpa-interview for the meantime. So mailan niya siya sa inyo? Ini-impose yung 3-minute rule para hindi ma-traffic. So, as to kung ano man may suggest natin is yun siguro yung physical barrier dapat
mapalitan ng mas strong talaga.